So yun, kumukurap-kurap ba ang motor mo? Ikaw ba ay may Motoposh Pinoy 125 or Pinoy 155 na habang umaandar ka ay kumukurap-kurap ito mga idol? Pag nagre-rev tayo ay biglang dumidilim, no? Ang ating daanan, tapos liliwanag na naman. Alright, napakasakit niyan. Okay, baka maging cause pa ng aksidente. Well, pag-uusapan natin yan sa video na ito at anong solusyon dito. Umpisan natin to. Yun, good morning po sa inyo lahat mga idol. Ayan. So, itong video na po ito ay para po sa may mga Motoposh dyan na nagkakaroon po ng problema yung kanilang headlight. Yung kumukurap-kurap po yung headlight habang umaandar, no? Normal lang po kung pagbibitaw mo ng throttle ay humihina. Tapos, pag nagbabalik po tayo sa throttle, ay bumabalik po yung kanyang kuryente, no? Lumalakas. Normal lang po yun. Ang hindi po dyan normal, pag habang naka-throttle tayo ay biglang makukurap, parang biglang didilim, tas liliwanag na naman, yun po hindi normal. Yung may problema nyan mga idol, kung mapapansin nyo, binaklas ko na po yung upuan dito kasi ipapakita ko kung saan po yung remedyo ang gagawin nyo dyan. Alright? So, ano nga ba yung gagawin natin? So, share ko lang po sa inyo, ipapakita ko lang po sa inyo kasi yung sa mga Pinoy or sa mga Motoposh, yung kanilang tangke po ay ganito po yung lock. So, ipapakita ko po sa inyo kung paano tanggalin yung mga lock na yan. Right? So, gamit yung plies. Tataas lang natin tong mga lock. Magkabilaan po yan mga idol. Kasi pag pinilit natin yan, masisira po itong goma. Ayan. Naitaas na po natin yung mga lock. Pwede na natin itong angatin. Yun o. Yan. Kuha nyo ba? Yun. Kasi dito ito nakapasok, tapos ito naman, dyan. Okay? So, pwede natin matanggal yung kanyang tangke. Kasi yung problema nito, nasa lalim ng tangke. Tanggalin mo natin yung gas. Dito nga sa part na ito mga idol ay medyo nahirapan tayo kasi sumasabit po yung kanyang wire. Pag may ganitong sitwasyon mga idol na magkataon na sumabit po yung wire, yung ating wiring harness sa ating tangke ay dahan-dahan lang po. No, konting ingat para hindi mahila yung mga dapat mahila sa ilalim po ng tangke. Ayan, kusa namang matatanggal yan mga idol, no. Konting ingat lang po. Ayan, no. So, dito po sa part na ito, yung kanyang monobela ni sir ay medyo may problema. Na dumediretso po kasi yung liko. Kaya yan, pinahawakan ko na yan. Ayan, natanggal na. Alright. So, yun. Wala dito yung MDL. Alright. So, yung mga idol, no? Actually, itong motor na ito, mga idol, ay nagawa ko na po ito, no? Naayos ko na po ito. At yung LCM nito ay tinanggal ko na po. Ano? So, ito po yung wiring ng kanyang LCM, no? O light control mode. Kung mapapansin nyo dyan sa inyong LCM o light control mode, para po siyang relay, mga idol. Yung iba naman yung tawag doon ay relay, headlight relay. Yung iba yung tawag LCM, light control mode. Comment down below ako mga idol kung ano yung tawag nyo dyan sa part na yon. So, dito po sa motor ng ating katropa, pinakita ko lang po kung ano yung gagawin nyo pag may ganong sitwasyon, yung kumukurap-kurap po mga idol, no guys, sinabi ko. So kung napapansin nyo, ito yung wire ng LCM. Ayan. May apat pong wire dyan. Violet, black, green at saka blue na may guhit na white. Ayan. So saan po ito nakalagay? Dito po sa part na ito. Ayan. So wala na po itong sample ng kanyang LCM. Kasi ito ay ginawa ko na po, no? Inayos ko na po ito. Sinolusyonan ko na po yung motor na ito, no? Dati pa. Kaya wala na tayong nakitang LCM. So pinakita ko lang po sa inyo kung saan makikita po yung light control mode na yun o yung ating headlight relay mga idol. Dito po yung sa part na ito. Kung napapansin nyo ito, dyan po siya nakapwesto. Ayan. Kasi itong wire na ito, apat po yan, nakasuksok po yan pag ano, no?
Nasa ilalim po yan ng tangke. Yan, kaya tinanggal ko lang po at pinakita sa inyo. Ano mangyayari sa headlight mo pag ganito na po yung sitwasyon? Kasi ang gagawin mo dyan, yung black at saka yung violet, ipagkakabit mo sila, ipagdidikit mo sila na ganyan. Tapos ito, pwede mo nang tanggalin, no? Pwede mo putulin kung gusto mo. Kaya po ito, hindi ko ito pinutol. Ayan. Naglagay lang po tayo dito, no? Kinabit lang po natin yung violet at saka yung black. Ano mangyayari sa headlight mo? Ganito na. Ayan, dito tayo sa harap. Pagkaon natin ng susi, nag-signal. Yun, alright. Pagbukas natin ng headlight, pakita natin. Yon, umilaw, no? Umilaw na po, naging battery operated na po siya. Ganun yung mangyayari, magiging battery operated ang yung makina, yung headlight. Pag pinagdugtong po natin yung violet at saka black ng ating LCM. Oh, ayan. Sinulit ko, ano yung tawag nyo dyan, LCM ba o headlight relay? Kayo na pong bahala, comment down below kung ano yung saktong tawag na doon. Dito sa amin, or nakasanayan kong tawagin, LCM o light control mode. Ayan. Comment down below ko na lang mga idol. So yun po yung gagawin nyo pag kumukurap-kurap o namamatay-matay. Ganito lang po mga idol. Oh. Ayan, basic lang to mga idol pero malaking tulong, napakahalaga, no? Ayan. Inulit ko, dito po sa part na ito yan nakalagay. Ayan, oh, kaganyan. So, wala na po ito. Wala akong may pakitang sample. Ayan, naglalagay ko na lang dyan sa screen yung ano po yung tinatawag nating LCM o light control mode. Sa lahat po ng may mga Pinoy dyan o motoposh, meron po silang ganong wiring connection ng kanilang headlight. Ayan, pagkabukas ng susi, pagbukas ng light, ilaw na kagad yan. So, ayan. Alright? So, dito lang muna yung video natin mga tropa. Sana may nakuha kayong tips at kalaman sa ginawa nating video ito. No? Pinakita ko lang po yun sa inyo para mas malinaw. Kasi may ginawa na akong video nito. Nag-upload na ako ng video nito. Dito lang po sa part na ito. No? Pinakita ko lang po kung paano gawin dito. At hindi ko nakita kung anong epekto sa motor, no? Kaya ginawa natin ulit ng video. Alright? So, dito lang muna tayo. Peace out muna mga katropa. Bye-bye. Maraming salamat po. I love you.